Ang tugatog ng buhay. Kabanata 2434. Napakadilim sa kaitaasan ng alas 9 ng gabi. Lahat ng tao sa live stream channel ni Michelle ay hindi naglakas loob na kumurap habang pinapanood nila ang screen. Gayunpaman kahit papaano ay nakaramdam sila ng katangahan dahil walang anuman sa langit. Ang isang taong naiinip ay hindi napigil ang magkomento ng desperadong matapos manood ng ilang segundo. Ano? Ano ang nasa langit? Ito ba ay isang magandang gabi? Isang gabi para isipin ka. Michelle, ipaliwanag mo ito, okay? Hindi malayang magsalita si Michelle. Maaaring hindi siya makita ng ibang tao ng malinaw, ngunit sumugod siya sa hangin sa mga bisig ni Alex at nakita si Alex na naglabas ng isang malaking square seal. Ito ay mukhang sinaunang at malungkot na may mga komplikado at kakaibang rune na dumadaloy dito. Ito ang Heaven Flipping Seal. Bagamat nasira ito, ang paggamit nito sa pagbagsak ng isang malaking gusali ay isang larong pambata lamang. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang banal na artifact na minsan ay nagawang basagin ang isang planeta matapos itong durugan. Ngayon, ang Heaven Flipping Seal na pinakawalan ni Alex ay agad na naging kasing laki ng bundok. Ang gintong liwanag ay dome alloy sa Heaven Flipping Seal. Bagamat hindi niya makita ang mga partikular na detalye sa likod ng gininto ang liwanag, tila napakahiwaga at napakalayo nitong gabing ito. Itinutok ni Michelle ang kanyang cellphone sa malaking square seal. Sa pagkakataong ito, nakita ito ng lahat ng tao sa live stream channel at napabulalas. Ano yan? May nakita akong gintong liwanag na maaaring gumalaw at dome alloy. Para silang isang uri ng sinaunang rune, mga pattern na hindi pa nakikita dati. Oh gosh, napakalaki nito, parang bundok. Ito ba ay isang mahiwagang kayamanan? Dahil sa kakaibang presensya nito, iba't ibang chismis tungkol sa paglilinang at mahiwagang kayamanan ang nasa buong lugar. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay hindi estranghero sa mga paksang ito. Maraming tao ang nahuhulog ang kanilang sarili sa may katuturang platform ng impormasyon upang makakuha ng maraming impormasyon. Lalo na ang platform, ang Switch TV, ay hindi isang simpleng platform para sa mga live stream, ngunit mayroon ding mga espesyal na ulat sa iba't ibang aspeto na gumagabay sa mga opinyon ng publiko at nagpalaganap ng kaalaman sa paglilinang. Kahit na ang ilan ay kukuha ng ilang mababaw na gabay sa paglilinang at magbibigay ng libreng pagsasanay sa paglilinang para sa mga tao. Ang ilang mga tao ay talagang nilinang ang kanilang paghinga ayon sa mga gabay at pinamamahalaang upang makamit ang maliit na mga resulta sa dulo. Sa itaas na palapag ng Homan Technology, sa katunayan, hindi nag-iisa si Shirley dito. Nandito rin ang mala butler na matandang iyon at ilang super bodyguard mula sa Ancient Moon Conglomerate na dalubhasa sa pagprotekta kay Shirley. Sa sandaling ito, naramdaman ni Shirley at ng matanda ang babaalang tanda ng paparating na sakuna. Tumakbo. Mahigpit na umungol ang matanda habang tumatayo ang kanyang balahibo. Sa kabilang banda, hindi nagdalawang isip si Shirley. Nakatayo pa rin siya sa harap ng bintana para panoorin ang eksena sa gabi sa ibaba, ngunit sa sumunod na sandali, tinapakan niya ng malakas ang lupa gamit ang kanyang matataas na takong at bumasag sa bintana, tumalon kaagad mula sa ikawalong may 8 palapag na gusali. Mabilis siyang lumitaw sa gitna ng hangin. Pagkatapos habang tumangala siya sa langit, nakita niya ang isang parisukat na bagay na kasing laki ng isang bundok na may gininto ang dumadaloy na liwanag na bumababa ng mabangis. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at ang kanyang mukha ay namutla na parang kumot. Boom! Tarat-tarat! Nabasag ang Heaven Flipping Seal. Matagal na rin itong nakita ng mga tao sa lupa. Ang bawat isa sa mga nanunood ay nadama na napakasurel. Ngayon, ang lahat ay nakarinig ng higit pa tungkol sa mundo ng paglilinang. Ngunit nang masaksihan nila ang ganitong uri ng tila sinaunang eksenang gawa-gawa, nakaramdam pa rin sila ng pagsamba at panghihina sa magkabilang tuhod. Bilisan mo at tumakbo. Talagang babagsak ang Homan Tower. Bilisan mo ang pagtakbo. Maraming tao na nakapalibot sa Homan Tower at nakiisa sa kasiyahan ang nahulog sa kaguluhan. Wala silang pakialam sa panunood ng palabas ngayon, ngunit lubos nilang hinihiling na mapalaki nila ang karagdagang mga pares ng mga binti habang pilit na pinipisil palabas ang eksena.
Maraming stampedes ang naganap noong panahon. Gayunpaman, paano maihahambing ang bilis ng pagtakas ng mga ordinaryong tao sa bilis ng pagbagsak ng Heaven Flipping Seal sa gusali? Ang kawalan ng pag-asa ay umusbong sa isipan ng maraming tao habang sila ay nagmumura sa loob dahil sa pagiging maingay. Bakit pumunta pa sila para sumali sa saya? Hindi ba mas magandang panoorin ang live stream sa bahay? O mahusay? Dito na sila mamamatay. Tulong. Ayokong mamatay. Kabanata 2435. Michelle, ang mga live stream ng ibang tao ay nagkakahalaga ng pera, ngunit ang iyong live stream ay nagkakahalaga ng mga buhay. Maraming tao ang napupuot kay Michelle sa sandaling ito. Kung hindi mo sinabi na iimbitahan mo kaming tingnan ang pagbuho ng Homan Tower ng libre, pupunta ba kami dito? Sa sandaling ito, maging ang ilan sa mga opisyal ay sobra-sobra. Si Bro Rockefeller ay magdudulot ng napakalaking casualty sa hakbang na ito. Ungol ng isang lalaki sa isang hotel habang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone. Ang lalaking ito ay si Sky Melves na dating nasa parehong departamento ni Alex, isa sa 8 protectors ng Divine Constabulary. Ngayon, naging protector siya ng Divine Constabulary. Alagaan nating mabuti ang kalalabasan. Sa katunayan, ang mga taong iyon ng ilang mga conglomerates ay sumobra sa mga bagay kamakailan. Si Bro Rockefeller ay sumasample sa mukha ngayon. May iilan pang mga tao na nakakilala kay Alex. Maliban kay Sky, naroon din ang tatisan ng Flying Eagles, Eleanor Curtis, Dancier, at Bonty. Boom! Tarat-tarat! Ang Heaven Flipping Seal ay mabangis na nahulog sa ibabaw ng gusali. Ito ay halos nang walang anumang paghinto, dinurog nito ang gusali hanggang sa lupa na naging mga guho. Tapos na tayo. Ang gayong kaisipan ay sumagi sa isipan ng lahat. Gayunpaman, isang malawak na dilaw na liwanag ang lumundag sa paligid ng Homan Tower. Ito ay isang force field. Mabilis na nakaharang ng dilaw na ilaw ang lahat ng mga bato at salamin na lumilipad palabas ng gusali nang hindi pinapayagang lumipad ang isang butil ng alikabok. Para itong armage din sa loob ng force field, samantalang ito ay mapayapa gaya ng dati sa labas ng force field. Bang! Si Shirley ay may napakalakas na cultivation base at nagtataglay ng lakas na mas mataas kaysa sa Fairy Doctor. Mayroon pa siyang sinaunang mahiwagang kayamanan. Isa itong sira-sirang monastikong damit. Nang itabi niya ito sa kanya, ang gininto ang liwanag ay sumibol at hineronggan ang mga dominanteng pag-atake mula sa mga piraso ng mga guho na nagkalat mula sa Heaven Flipping Seal. Napuno ng halo-halong emosyon ang puso niya. Noong una ay inakala niya na siya ay hamak na tao, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon itong napakahusay na kakayahan. Hindi ito makapangyarihan, ngunit ang mahiwagang kayamanan na durog ay napakalakas. Kaya bakit ito bahagyang mukhang ang maalamat na Heaven Flipping Seal? Ito ba talaga ang Heaven Flipping Seal? Maghintay ka lang. Dahil nasira mo ang aking Homan Tower, aalisin ko ang iyong Heaven Flipping Seal balang araw. Habang siya ay bumibilis at sumusubok na sumugod sa malayo at pansamantalang umalis sa lugar na ito, ang dilaw na liwanag, tulad ng isang kalawakan ng takip, ay biglang lumitaw sa kanyang harapan kasama ang pagbabago-bago ng mga ripples at paglitaw ng mga rune. Di asterisk man ito. Ito ang force field. Ang puso ni Shirley ay nasa kanyang bibig. Gusto niyang huminto ng mabilis ngunit huli na ang lahat. Siya ay sumugod ng napakalakas na hindi siya tumigil sa kanyang mga landas na bangga ito kaagad. Bam! Array! Pulalas ni Shirley. Nang gusto niyang patatagin muli ang kanyang sarili, isang tanda ng babala ang umusbong sa kanyang isipan nang may kumikislap na figure at dumapo sa kanyang likuran. Ang isang paa ay nakatapak sa kanyang ilalim. Nakilala niya kaagad ang tao. Si Alex Rockefeller ang napabalitang nagbalik bilang isang binatilyo. The asterisk man eat. The asterisk starred. Siya ang marangal na binibini ng pamilyang Hancock at ang presidente ng Homan Technology, ngunit may lalaking umaapakan sa kanyang likod pati na rin sa kanyang ilalim. Ito ay hindi akalain sa kanya kaya hindi ito mapapatawad. Patuloy siyang gumagalaw, sinusubukang kumawala mula sa ilalim ni Alex.
Gayunpaman, natuklasan niya na ang mga paa nito ay tila nakaugat sa kanyang katawan nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Inayla pa niya ang monastikong robe sa kanya at pilit na inagaw. Pagkatapos sinabi niya ng may kasiyahan, ito ang aking monastikong damit. Ano? Nabalisa si Shirley dahil napakawalandiya niya. Ito ay malinaw na ang mahiwagang kayamanan sa anyo ng isang monastic robe na kanyang pinamamahala ang mahirap makuha pagkatapos magdala ng isang grupo ng mga tao upang maghukay ng isang sinaunang templo. Sa kanyang pagtataka, sinabi niyang pag-aari niya ito. Maaari ba siyang maging mas walang hiya? Higit sa lahat nang habarin siya ng B-star ng monastic robe, pati ang kanyang office outfit ay napunit na tumambad sa kalawakan ng kanyang dibdib. Tawag. I-Freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2436. Tinakpan ni Shirley ang kanyang itaas na katawan na ipinagmamalaki niya ng kanyang mga kamay at nakaramdam ng lamig sa kanyang likod nang sasabog na siya sa galit. Itong B***star na basa pa sa likod ng tenga dapat sinasadya. Hindi mahina ang kanyang cultivation base at naabot na niya ang threshold ng tribulation crossing stage. Sa sandaling ito, siya ay lumipad sa galit. Itinaas niya ang kanyang mahabang binti at nakaipon ng 100% na kapangyarihan kaagad bago marahas na sinipa ang templo ni Alex. Ang sipa na ito ay naghiwalay pa ng hangin. Bago pa umabot ang sipa nito sa kanya, isang nakakatakot na chi ang sumugod. Nahuli ni Shirley si Alex na nakatingin sa monastic na robe sa gilid ng kanyang mata. Sa gulat niya, na-distract siya kaya agad siyang natuwa. Pumunta ka sa impyerno. Bantat ka anak ng B***. Naniniwala siya na tiyak na papatayin niya si Alex sa sipa na ito. Gayunpaman, ang katotohanan ay malupit. Parang dalawang bagay ang nagagawa ni Alex ng sabay-sabay. Siya ay malinaw na nakatitig sa monastic robe. Ngunit nang lapitan siya ng sipa ni Shirley, bigla nitong inabot at ibinaluktot ang daliri bago pinitik ang bukong-bukong nito sa bilis na halos hindi maaari sa mata. Kumalabog. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Isang uri ng tunog ng banggaan ng metal ang hindi inaasahang nagmula sa bukong-bukong ni Shirley. Ito ay malinaw na isang talas na maaaring masira ng isang daliri, ngunit ito ay nakakagulat na hindi naputol. Napagtanto ni Alex na medyo malakas ang babaeng ito dahil nagtataglay ito ng malalim na banal na kapangyarihan sa kanya. Kaya siya ay isang Buddhist cultivator. Iniugnay niya yon sa monastic robe na suot niya ngayon. Maaaring sumapi ang babae sa isang uri ng sektang Budista. Gayunpaman, mas nagulat ang babae kaysa kay Alex. Ang kanyang fully poured na sipa ay maaari pang tumagos sa 1 metrong makapal na steel plate, ngunit ngayon ang batang ito na mukhang isang junior high school ay halos mabali ang kanyang bukong-bukong sa isang pitik ng kanyang daliri. Nabigo siya sa kanyang sipa. Sa halip, mayroon na ngayong namumulang bahagi sa kanyang bukong-bukong sa sobrang sakit at ang suot niyang mataas na takong ay nahulog din sa kanyang paa. Paano naging napakalakas ng lalaking ito? Natigilan si Shirley, ngunit hindi siya mabagal. Lumitaw si Cyphers sa kanyang kabilang binti at ang mahabang binti ay nakakagulat na kumikinang na may nakasisilaw na gintong liwanag na parang isang tansong casting. Pagkatapos bigla niyang sinipa si Alex sa dibdib. This time, medyo nagalit si Alex. Siya ay naging maawain. Iyon ay dahil narinig niya na nakipag-ugnayan ang Homan Technology sa mga miyembro ng Olympus Tribe. Alam niya kung ano ang Olympus Tribe. Mula nang malaman niyang minsan nilang pinagtaksilan ang sangkatauhan at tinulungan ang Undying Clan laban sa sangkatauhan, nagtanim siya ng matinding hinanakit sa tribong ito. Ngayong ang Homan Technology ay nakatali sa Olympus Tribe, gusto niyang malaman ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Olympus Tribe mula sa kanya. Bong! Tinampal ni Alex ang hita niya. Sa kanyang sorpresa, ito ay parang tumunog na kampana at ang mga daloy ng dumadaloy na banal na enerhiya ay bumuo ng isang mahiwagang resonance sa gintong lawa ng banal na kapangyarihan sa katawan ni Alex. Ang iyong binti ay medyo matibay. Malamig na singgal ni Alex. Pagkatapos hinawakan niya ang buya ni Shirley at marahas na itinapon ito na naging dahilan upang bumagsak ito ng husto sa Golden Force Field sa malapit. Bong! May tunog ng isa pang kampana.
Sa pagkakataong ito, hindi kay Shirley nanggaling ang tunog kundi sa ilalim ng lupa. Ito ay dahil ang nakapaligid na puwersa ay nagmula sa banal na kasangkapan ng Budismo, ang Requiem Clock. Para sa kapakanan ng walang pagkamatay ng mga inosenteng tao, sinadya ni Alex na ipatawag ang Requiem Clock bago sirain ang gusali. Inilagay niya ito sa ilalim ng Homan Tower para bumuo ng force field. Bong! 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 Sa wakas ay napagtanto ni Alex na tiyak na hindi mahina ang babaeng ito. Maihahambing pa nga siya sa ilang eksperto sa imminent immortal realm. Ito ay medyo nakakaintriga dahil hindi inaasahang may ganoong tao sa conglomerate ng wasteland. Hindi kaya ang Olympus tribe ang lumikha niyan? Kung iyon ang kaso, ang problema ay maaaring medyo malubha. Habang pinapataas ng ilang porsyento ang kanyang kapangyarihan, kinatok ni Alex si Shirley hanggang sa siya ay nataranta at hindi na nakaganti. Gayunpaman tulad ng iniisip ni Alex na ang babae ay nahimatay, siya ay nakakagulat na naglunsad ng isang counterattack. Siya ay bigla at hindi namamalayan na may hawak na isang pares ng kahoy na isda sa kanyang mga kamay. Nang umayos siya, hinampes niya ang ulo ni Alex sa kanila. Kabanata 2437. Buzz. Para bang ang pagtunog ng isang napakagandang kampana, isang mabilis na hindi kapani-pani walang malakas na pag-atake sa pag-iisip ang damaloy sa kanyang noo. Kahit ang isang tulad ni Alex na may makapangyarihang lakas ng pag-iisip ay halos naging tulala dahil sa tugtog na pagkabigla ng mga isdang kahoy. Sa kabutihang palad, ang gintong lawa ng banal na kapangyarihan sa kanyang katawan at ang kahoy na isda ay kabilang sa parehong katangian. Ang impluwensya ng tunog ng kahoy na isda ay hamina ng husto pagkatapos makatagpo ng automatikong proteksyon ng banal na kapangyarihan. Tinironggan niya ito. Ang nagulat na si Shirley ay tinansya na ang lakas ni Alex ay higit pa sa inaakala niya. Ang mga isdang kahoy ay pambihira na hindi niya ito gagamitin sa normal na mga pangyayari dahil kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian sa ganoong sitwasyon ngayon. Sino ang mag-aakala na ang biglaang suntok ay hindi gagana? Pagkatapos kailangan niyang subukang muli. Gustong hampasin muli ni Shirley si Alex ng kahoy na isda, ngunit paano niya ito mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Isang segundo bago ang katok, bigla niyang pinunit ang nag-iisang breast binder sa katawan niya. Awa! Napasigaw si Shirley. Ang kanang kamay niya na akmang hahampasin si Alex ng kahoy na isda ay hindi namamalayan na nag-iba ng direksyon at pinoprotektahan ang kanyang pribadong bahagi habang galit na nakatitig kay Alex na nanlalaki ang mga mata. Ikaw, ang bulgar mong brute. Hindi man lang nagabalang tingnan ni Alex ang alindog nito, agad nitong inabot ang kamay nito para agawin ang kahoy na isda sa kamay nito. Habang si Shirley ay naguguluhan at galit na galit hanggang sa puntong nagdilim ang kanyang paningin, sinamantala ni Alex ang pagkakataon at inagaw ang kahoy na isda. Mabigat ito sa kanyang kamay na naglalaman ng banal na katangian ng misteryosong kapangyarihan. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay na ito ay hindi inaasahang angkop sa kanyang banal na kapangyarihan. Kahoy na isda ni Sakyamuni. Sa palasyo ng pag-iisip, ang espiritu ng kasangkapan para sa Folly Bridge ng Persephone, si Shelley, ay tila naalarma sa kahoy na isda. Sa sorpresa ni Alex, siya ay proactive na nagpakita at nakipag-usap sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex nang tanungin niya si Shelley, kahanga-hanga ba ang kahoy na isda? Medyo nasasabik din si Shelley at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ang Sakyamuni's wooden fish na ito ay dapat itago sa Darayanji Temple. Ngayong naruroon na ang Sakyamuni's wooden fish, hindi ba ibig sabihin yun ang Darayanji Temple na nakatago sa kawalan sa loob ng 30,000 taon ay lumitaw sa mundo? Alex Rockefeller, ang babaeng ito ay mahalaga. Huwag mo siyang bugbugin hanggang mamatay, kung hindi, huli na para pagsisihan mo ito. Ito ay dahil ang tanging paraan para iligtas ang iyong ama ay ang Darayanji Temple. Ano? May liligtas ko ba ang tatay ko sa Darayanji Temple? Natigilan si Alex dahil natural niyang alam ang lugar na ito. Ito ang tunay na santuwaryo ng Budismo. Sa kasamaang palad, ang Darayanji Temple ay tumalon mula sa 3 kaharian at wala sa 5 elemento.
Kaya, imposibleng mahanap ito sa mortal na kaharian. Binalaan ni Shelly si Alex ng ilang salita at tumigil sa pagsasalita. Gayunpaman, napuno ng matinding pagnanasa ang puso ni Alex ngayon. May naglagay ng soul planting sa kanyang ama ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Sobrang sakit pero ngayon nagkaroon na naman ng pag-asa. May pag-asa hanggat may paraan. Kahit gaano kahirap, kailangan lang niyang magsumikap. Sumigaw ang labis na si Shirley, ibalik mo sa akin ang aking kahoy na isda. Alam na alam niya na ang isdang kahoy ay mahalaga at hinding-hindi niya ito dapat mawala. Sa kasamaang palad, nakatagpo niya si Alex ngayon kaya nakatadhana siyang mawala ito. Napansin ni Alex na walang bakas ng pag-iisip sa isdang kahoy. Hindi sa ayaw ni Shirley na itatak ito ngunit wala siyang mahanap na paraan para magawa ito. Madali itong inilagay ni Alex sa kanyang isip na palasyo, itinapon ito kaagad sa gininto ang lawa ng banal na kapangyarihan. Pagkatapos tumingin siya kay Shirley na may bahagyang mas nakaka-relax na mga mata at sinabing, nagkakamali ka. Ito ay malinaw na ang aking kahoy na isda. Sinusubukan mong akitin ako gamit ang iyong mahabang kamakaway na buhok at damit na pang-birthday. Malinaw, hindi mo nilinis ang iyong anim na ugat ng pangunawa o inalis ang mga gawain ng makamundong mundo. Sumasalungat ito sa prinsipyo ng katahimikan at kabanalan sa Budismo. Kaya, wala kang swerte kay Buddha. Siyempre, kailangan mong ibalik ang item sa orihinal na may-ari nito. Pero, kailangan ko pa ring magpasalamat sa paghatid nito sa akin. Mataman siyang tinitigan ni Shirley nang malapit na itong mawala sa kanyang isip. Hindi ba't siya ang dahilan kung bakit siya napunta sa ganitong estado? How dare he accuse her bogusly now? Sumigaw siya. Arg! Gayunpaman, hindi niya ito kayang talunin dahil itinataas na niya ang kanyang mahabang paa ng patiwarik at nakita na niya ang lahat. Maging ang kanyang dalawang mahiwagang kayamanan ay naagaw na rin. Dobleng pagkatalo ang naranasan niya matapos makatagpo ng pag-urong. Kaya naman sa sobrang galit niya ay nahimiti siya sa galit bago pa makakilos si Alex. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2438. Nang makita siya ni Alex na hindi gumagalaw, hindi niya binaygo ang kanyang bantay dahil natalo lang siya matapos mahulog sa kanyang panlilinlang minsan. Gayunpaman, nakita niyang ang mga kamay nito na nakatikip sa kanyang dibdib ay bumaba na rin sa sandaling ito. Kaya, nahulaan niya na sa pagkakataong ito ay nahimitay na talaga siya. Inabot pa rin ni Alex at tinatakan ng ilan sa kanyang mga pangunahing acupoints upang maging ligtas na bahagi. Kaya naman, hindi niya magagawang magalit kay Alex kahit magising pa ito. Seryoso, ang presidente ng Home and Technology ay isang babae. Ang kanyang katawan ay napaka-voluptuous. Ang mood ni Alex ay bumuti at siya ay nasa estado ng pag-iisip upang humanga sa figure ni Shirley. Gayunpaman, saglit lang nawala ng malay si Shirley at malamang ay hindi niya namamalayan na walang takip ang kanyang hubad na katawan. Hindi ba niya hahayaan ang Diablo na ito na samantalahin siya kung talagang mahimatay siya? Nagising na lamang siya na hindi nakatikip ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Oh Diyos ko! Talagang! Inayaan kong bumagsak ang aking mga kamay mula sa aking dibdib. Dali-dali niyang tinakpan muli ng kanyang mga kamay ang kanyang dibdib at narinig pa niya ang mga salita ni Alex ng sabay-sabay. Papatayin kita! Matigas na sigaw ni Shirley dahil sa sobrang kahihiyang ipagpatuloy ang buhay. Paanong naging napakasama ng kanyang buhay mula sa makatagpo lamang ng isang napakasamang bata? Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan niya na ang ilang mga pangunahing acupoint sa kanyang katawan ay seliado at hindi niya magagamit ang kahit kaunting chi. Kaya siya ay lubhang walang magawa habang hawak na siya nito ng nakabaligtad na parang tupa na naghihintay na katayin o isang isda sa chopping board. Hindi siya maaaring patayin ni Alex ngayon, ngunit sinabi niya, ano ang labis mong ikinatutuwa? Sa tingin mo payag ba akong makita itong napakataba ng katawan? Isusuot ko sa iyo itong monastic robe para hindi ka gumawa ng exhibition ng iyong sarili. Casual na ibinalot ni Alex kay Shirley ang monastic robe. Noon lang isang matandang basang-basa ng dugo ang sumugod sa kanila mula sa ibaba.
Iyon ang mayordoma na itinalaga upang protektahan si Shirley. Gayunpaman, hindi siya kasing swerte ni Shirley. Nang bumagsak ang Heaven Flipping Seal, hindi niya ito tuluyang naiwasan. Buong lakas man siyang tumakas, nasugatan pa rin siya at basang-basa sa dugo. Nakalaylay na ang braso niya kaya dapat mabali. Nang sumugod siya, nakita niya si Alex na nakabitin ng patiwarik ang kanyang binibini na parang sisiw at magulo ang monestikong damit sa kanyang katawan. Sa isang malapit na pagtingin, natuklasan niya na wala itong suot sa ilalim ng monastic robe. Nakahubad siya. Nang makakita ng kakilala ay lalo pang napangiwi si Shirley. Mataas ang altitude sa ilalim ng kalangitan sa gabi at dapat na malinaw na makita ng mga tao sa ibaba ang kanyang kasalukuyang hitsura. Kaya naman, hindi siya masyadong nahihiya. Gayunpaman, iba ang pakiramdam niya nang makita siya ngayon ng isang kakilala. Alam niyang walang kalaban-laban ang matanda kay Alex, kaya agad siyang sumigaw, "Tito Heracles, bilisan mo at umalis. Huwag mo akong pakialaman." Gayunpaman, ang matandang lalaki na tinatawag na Uncle Heracles ay namangha. Alam na alam niya na makapangyarihan ang kanyang binibini. Kahit na ang kanyang cultivation realm ay hindi ang pinakatuktok sa mortal na kaharian, ang ilang mahiwagang kayamanan sa kanya ay bihira sa mundo. Kahit na ang mga ordinaryong eksperto sa Tribulation Crossing na dumating ay maaaring hindi siya mahuli. Gayunpaman, gaano katagal ito? Ngayon lang siya naging ganito. Sinabi ni Uncle Heracles sa nanginginig na boses, "Young lady, siya ba ay tinuberen ang lahat ng iyong damit?" Sa sandaling marinig ito ni Uncle Heracles, hindi mabilang na impormasyon ang pumupuno sa kanyang isipan. Huli niyang sinabi sa nanginginig na tinig, "Young lady, did he, dinungi ka ba niya? Gustong mamatay ni Shirley ngayon din." Hindi. Siya ay nasa bingit ng pagbagsak. Nang makitang nahihirapan na si Shirley, lalo pang natitiyak ni Uncle Heracles ang kanyang hula. Kaya, galit na galit niyang tinitigan si Alex na nanlalaki ang mga mata. "How dare you? How dare you don't just my young lady? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang virginity ng isang babae? Pero, dinungisan mo siya. Isa kang demonyo. Young lady, huwag mag-alala. As long as we join forces to kill him, the affair of him defiling you won't be exposed. Maghanap tayo ng pinakamahusay na doktor para ayusin ito mamaya." Mukhang walang magawa si Shirley. "Tito Heracles, ano ang sinasabi mo?" Sumagot si Uncle Heracles, "Ako, nadurog ang puso ko. Kasalanan ko ang lahat kung hindi kita naprotektahan ng maayos at pinahintulutan ng munting halimaw na ito na sumama sa iyo. Sa pamamagitan ng paraan, ito ay isang maikling panahon. Ginawa niya ito gamit ang kanyang mga kamay, tama ba? Kaya ang psikolohikal na trauma ay malamang na mas mababa sa ganitong paraan." Sa sandaling ito, Kabanata 2439. Maging si Alex ay lubos na humanga sa imahinasyon ng matanda. Hindi na nakayanan ni Shirley at mas gugustuhin niyang tapusin ang lahat sa kanyang kamatayan. "Heracles Boston, mawala ka. Inuutusan kita. Umalis ka na agad." Hindi nakaimik si Heracles. Umisi si Alex. "Sa tingin mo makakatakas ka? Dahil nagpadala ka ng taong pumatay sa akin, kailangan mong maging handa na patayin ko bilang kapalit." Kumikislap ang kanyang figure. Nawala sa hangin si Alex habang hawak si Shirley. Bumilis ang tibok ng puso ni Heracles nang maramdaman niyang may masamang mangyayari. Sa susunod na segundo, si Alex, na biglang sumulpat sa kanyang likuran, ay binasag ang isang dosenang mga buto niya sa isang suntok at kahit na maginhawang naghagis ng malakas na paghihigpit sa kanya. Pagkatapos binuhat niya ang dalawang tao at bumalik kay Michelle. Alex, bakit siya nakasuot ng ganito?" Bahagyang natulala si Michelle nang makita ang suot ni Shirley. Ang isang normal na babae. Hindi dapat magbihis ng ganito, tama ba? Agad na inihagis ni Alex ang dalawang tao sa lupa at tumingin kay Shirley habang sinasabi niya, "She should be the president of Human Technology." Shirley Hancock. Bilang anchorwoman, well-informed si Michelle. May nag-claim na siya ang presidente ng Human Technology sa aking live stream channel ngayon lang. Kaya siya
Habang nagkukwento siya, itinutok niya ang kanyang cellphone kay Shirley nang hindi nakakalimutang batiin ang mga tagahanga sa Livestream channel. Excuse me. May kilala ba sa inyo si Shirley Hancock? Ito ba ang babae? Nakatitig kay Michelle, agad na napatulala si Shirley. Sa susunod na segundo, bigla siyang nag-react. Ikaw. Ikaw ba ang anchor woman na iyon? Live streaming ka ba ngayon? Oh my goodness. Gusto na niyang mamatay sa pagkakataong ito. Ang kaawa-awang hitsura niyang ito ay binobroadcast sa livestream na channel na binubuo ng daan-daang milyong manunood. Paano ito naiiba sa social death? Gaya ng inaasahan, nagkaroon ng kaguluhan sa livestream channel. Tulad ng mga nagmula sa magkatulad na background kay Young Master Wayne, ilang karaniwang aktibong parokyano ang maaaring nagkaroon ng pribilehiyong makita siya ng personal o ang kanyang mga larawan noon. Kaya nakilala nila siya kaagad at sumigaw ng sunod-sunod. Siya ito. Si Shirley Hancock talaga. Nako. Siya ang binibini ng Ancient Moon Conglomerate na may matayog na katayuan. Ang mga tinaguri ang pinakamayayamang lalaki sa bansa dati ay kailangang pumila at makipag-appointment para makita siya. Narinig ko na ang little target, si Wilbert, ay pumila ng isang buong buwan at inalok pa niya ang kanyang bagong gawang square para lang makilala siya ng isang beses. Dahil dito, nagawa niyang makipagkita sa kanya sa loob ng 5 minuto at wala man lang sapat na oras para uminom ng isang basong tubig. Huwag kang mainggit. Siya ay mula sa isang pamilya na mula pa noong unang panahon. Narinig ko na mayroon pa itong mas mahabang kasaysayan kaysa sa ilang sinaunang sekta. Ang kanyang pamilya ay puno ng mga pambihirang tao at sila ay naglilinang sa mahabang panahon. Maraming tao sa livestream channel. Ito ay halos 1 bilyong tao. Hindi lamang mga Amerikano kundi maging ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nanunood din ng livestream dahil ito ay lubhang kapanapanabik. Ang mga opisyal ng Switch TV ay nagpinsa itaas ng broadcast tungkol sa Heaven Flipping Seal na winasak ang Homan Tower sa kanilang platform na nagpagulat sa buong internet. Pagkatapos maraming iba pang mga platform at self-media ang kusang kumalat sa na-broadcast na footage. Ang nakagigimbal na eksena ay nagpasindek sa mga tao sa mundo. May tumuro sa main focus. Kahit na napakalakas ng pamilya Hancock, ang dalagang ito ay nahuhulog pa rin sa mga kamay ng nakatatandang kapatid ni Michelle. Tingnan ang itsura na ito. Pati ang pangitaas niya wala na. Hay nako, ang swerte talaga ng kuya ni Michelle sa mga babae. I wonder ilang beses niya na ba siya hinanap. Nanginginig si Shirley at buong lakas na umiwas sa kamera habang sumisigaw, ilayo mo ang iyong telepono at eye off ang live stream. Kailangan mong malaman ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa aking Ancient Moon Conglomerate. Mga taga-Switch TV, makinig kayong mabuti. Kung hindi mo puputulan ang live stream, makikipagdigma ka sa Ancient Moon Conglomerate. Ipaglalaban ka namin hanggang sa aming mga huling hininga. Nag-aalangan si Michelle habang nakatingin kay Alex. Sabi ni Alex, ituloy ang live stream. Ayos lang. Kukunin ko ito mula dito. Pagkatapos inabot niya pinisilang ilong ni Shirley at hinayla ito ng malakas bago nagpakawala ng poof sound. Namumula ang matangos na ilong kaya napatulala si Shirley at napaluha sa sakit. Samantala, tumingin sa kanya si Alex. Alamin mo ang iyong pagkakakilanlan. Isa ka na ngayong bilanggo. Kung maglakas loob kang magsalita muli ng bastos, ipaparanas ko sa iyo ang buhay ng mga sinaunang tao. Tanong ni Michelle, ano ang hitsura ng buhay ng mga primitive na tao? Sumagot si Alex, palagi silang nakasuot ng kanilang birthday suit. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2440. Ang live stream sa Livestream channel ay hindi naputol. Matapos marinig ang ganitong klaseng usapan, biglang tumahimik ang mga netizens sa channel at pati ang real-time comments na bumabaha sa screen ay tumigil na. Ang binibini ng Ancient Moon Conglomerate ay nagkaroon ng facial appearance at figure na superior sa mga international model. Bukod dito, mas pino ang ugali niya at mas mataas ang katayuan niya kaysa sa mga sikat na modelong iyon. Isa talaga siya sa mga nangungunang tao.
Ang mga random na celebrity, prinsesa, at mga batang tagapagmana ng mga kilalang pamilya na na-hype sa internet ay mga hindi gaanong mahalagang karakter kumpara sa kanya. Matututuhan lamang ng mga hindi kakilala ang tungkol sa gayong tao sa internet at walang pagkakataon na makilala siya ng personal. Gayunpaman, ngayon, pribilehiyo nilang panoorin ang biyaya ng isang maalamat na figure na hinuberen, lahat ay salamat sa nakatatandang kapatid ni Michelle. Kaya naman, dilat ang mata ng lahat ng lalaki sa takot na baka makaligtaan nila ang palabas. Noon pa ng ilang tao ang video recording mode at naghanda ng maaga. Samantala, hindi nakalimutan ni Michelle na magdagdag ng mga benepisyo para sa mga tagahanga at kumurap habang sinabing, hindi lang ang mga primitive na tao ay hindi nagsusuot ng pang-itaas, ngunit hindi rin sila nagsuot ng pantalon. Napatingin si Alex kay Shirley at tumango. Mukhang walang magawa si Shirley. Siya ang marangal na binibini ng sinaunang pamilyang Hancock at tulad ng isang banal na dalaga sa pamilya, ngunit ngayon ay nakakagulat na napunta siya sa ganoong kalagayan at dumanas ng gayong kahihiyan mula sa iba. Gayunpaman, kaya lang niyang tiisin ang lahat ng galit. Ayaw niyang gumawa ng ganoong uri ng kaiyahiyang bagay na sisira sa buong buhay niya sa harap ng bilyon-bilyong netizens. Sing-sing, sing-sing, sing-sing. May tumawag sa cellphone ni Michelle. Ang live stream ay pinilit na putulin. Napagtanto ni Michelle na nakipag-ugnayan sa kanya ang nangungunang pamamahala ng live stream platform, ang Switch TV. Nangangahulugan ito na ginamit ng mga tao ng Ancient Moon Conglomerate ang kanilang mga koneksyon para makipag-ugnayan sa Switch TV, na hinihiling sa kanila na ihinto kagad ang live stream ni Michelle. Bilang nangungunang live streamer ng Switch TV, lubos na iginagalang siya ng mga opisyal ng platform at nakipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng telepono bago putulin ang live stream. Sa katunayan, si Michelle ay walang gaanong awtoridad sa pagsasalita bago ang ganitong uri ng kataas-taasang kapitalista. Tumango siya at sinabing naiintindihan niya ito. Pagkatapos ganap niyang pinutol ang live stream na ginawang basagi ng mga tagahanga ang kanilang mga keyboard dahil sa galit sa isang punto. Nasaksihan ni Alex ang lahat at nakita niya ang walang magawa at galit na tingin ni Michelle. Medyo nawalan din siya ng lakas. Michelle, bakit hindi ka pumasok sa paaralan ngunit simulan ang live streaming? Napakasaya ba ng live streaming? Sinabi ni Michelle kay Alex ang tungkol sa kanyang orihinal na ideya, isang magandang ideya. Then, she said, pero ngayon naiintindihan ko na medyo nakakapagod maging live streamer. Mayroong iba't ibang mga problema. Halimbawa, ngayon. Gusto kong gumawa ng live stream ngunit naantala ako. Tingnan mo. Ilang tao ang nagrereklamo tungkol sa akin ngayon. Napangiti si Alex. Sa kakayahan ng iyong pamilyang Yawl, ganap mong may set up ang iyong live stream platform. Bakit kailangan mong pumunta sa platform ng iba? Sagot ni Michelle, Switch TV is huge. Hindi lamang ito sa tuktok ng bansa, ngunit higit sa 100 bansa ang naging aktibo at nakiisa rito ng sabay-sabay. Ang mga conglomerate sa likod ng Switch TV ay napakalakas anuman ang background at lakas. Habang nakatayo ngayon, ang malaking boss ng Switch TV ay tiyak na nagselyado ng ilang uri ng pakikitungo sa Ancient Moon Conglomerate. Sa oras na ito, bumantong hininga si Heracles habang sinabi niya, ang tagapagtaguyod ng Switch TV ay si Eric Enterprise. Ang Eric Enterprise ay mas mababa sa Ancient Moon Conglomerate. Kaya paano sila manggahas na saktan ng ating Ancient Moon Conglomerate? Kaya, Brad, alam kong may kakayahan ka, ngunit nag-iisa ka lang pagkatapos ng lahat. Malayo ka na kung ikukumpara sa ating Ancient Moon Conglomerate. Hindi mo malalaman kung gaano kalakas ang ating conglomerate, kaya ipinapayo ko sa iyo na maging mas matalino at hayaan kaming umalis ng mabilis. Kung hindi, magsisisi ka. Tinatakot mo ba ako? Masama ang tingin ni Alex sa gilid ng kanyang mga mata. Pakaayaw ko kapag may nananakot sa akin. Michelle, gawing primitive na tao siya. Kahit na si Michelle ay isang babae at siya ay ang maliit na demonyo sa parehong oras. Sa panahong ito, narinig niya ang mga taong nagsasabi kung gaano kalakas ang maraming conglomerates at nagbago ang kasalukuyang mundo. Maging ang bansa ay humina at nasa ilalim ng paghahari ng mga conglomerates.
Maraming pangyayari rin ang nagpatunay na maging ang pinakamataas na pamunuan ng bansa ay kailangang magkompromiso sa harap ng mga makapangyarihan at walang kapantay na mga conglomerates. Ito ay dahil ang ilang kasalukuyang mga conglomerates na naipasa mula sa sinaunang panahon ay nakakuha ng ganap na kapangyarihan. Ano man ang dekada at panahon, ito ay tungkol sa lakas. Ito ang hindi nagbabagong batas ng mundo. Kaya naman maraming tao kabilang ang marami na minsang umunlad ay maaari lamang yumukod sa harap ng mga conglomerates. Ganon din para kay Michelle. Kabanata 2441. Gayunpaman, nakabalik na ngayon ang nakatatandang kapatid ni Michelle, si Alex. Nagkaroon siya ng kumpiyansa. Huli niyang pinakawalan ang aura ng munting diablo na iniligpit niya noon pa man. Walang problema. Gagawin kitang isang ganap na primitive na tao. Tumawa si Michelle. Ang pagtawa na ito ay partikular na nakakaakit sa pandinig ni Heracles. Ikaw. Ano ang sinusubukan mong gawin sa akin? Hindi. Ikaw, huwag ka nang lalapit. Sa pagharap sa mapanlokong dilag, si Michelle kinilabutan si Heracles. Maging ang dalaga ng pamilyang Hancock na katabi niya ay napag-goosebump sa panunood sa kanila. Rip! Rip! Si Alex ay nabali ang 12 buto sa Heracles at ganap na nasil ang kanyang cultivation base, kaya paano niya malalabanan ang mga hawak ng maliit na diablo. Wala pang 1 minuto, siya ay naging isang hubad na matandang lalaki na tanging underwear lang ang natitira. Tinakpan ni Heracles ang kanyang pribadong parte ng kanyang mga kamay habang nakasubsob sa sahig. Gusto niyang umiyak. Sa wakas, sinabi ni Alex, kalimutan mo na ito. Ilantad lang itong matandang umutot. Tingnan mo siya. Malamang na medyo may katayuan siya sa pamilyang Hancock. Maaari kang kumuha ng ilang mga video. Pagkatapos pagdating ng panahon, ipapadala ko sila sa mga miyembro ng pamilyang Hancock upang tingnan at tanungin kung handa silang magbayad para sa pantubos. Nagulat si Heracles nang marinig iyon. Hindi siya pinatay ni Alex. Nakapagtataka, gustong gamitin siya ni Alex para i-blackmail ang pamilya Hancock. Gayunpaman, ito ay maayos din. Hanggat ito ay isang bagay na malulutas ng pera, magiging maayos ang lahat. Sa makatuwid, dapat naligtas na makabalik ang dalaga sa pamilyang Hancock at dahan-dahan nilang aayusin ang mga account sa kanya sa hinaharap. Itinuro ni Michelle si Shirley at sinabing mas mabente ito. Nagdilim ang mukha ni Shirley dahil talagang tinatrato siya bilang mga kalakal. Gayunpaman, umiling si Alex. Hindi ito ibinibenta sa ngayon. Kailangan ko siyang gamitin. Kakaiba ang itsura ni Michelle pero parang may naintindihan siya. Oh. So ayan. Habang tumibok ang puso ni Shirley, niyakap niya ang kanyang mga hita at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tapos naisip niya, itong D*man pervert is really ill-intentioned. Huwag na huwag mo akong bigyan ng pagkakataong kumilos. Kung hindi, ikaw at ako ay mamamatay ng magkasama. Nang makita ni Heracles ang ekspresyon ng kanyang binibini, tila nahulaan niya ang mga iniisip nito. Kaya naman, agad niya itong inaliw. Young lady, huwag masyadong mahirapan ang mga bagay-bagay. Anyway, ang karumihan sa unang pagkakataon ay karumihan pa rin. Ang karumihan ng 10 beses ay karumihan din. Mabuti kung malalampasan mo ito. Ang buhay ang pinakamahalagang bagay para sa isang tao. Naramdaman ni Shirley Hancock sa unang pagkakataon na ang matandang umutot na ito, si Heracles, ay lubhang kasuklam-suklam. Hindi ko masyadong pinaghirapan ang mga bagay, angal niya. Malaki, malaki. Gumaan ang loob ko noon. May matandang kasabihan na kung hindi mo kayang pigilan, ay enjoy mo na lang. It makes sense. Enjoy, may asterisk sa. I didn't enjoy it at all. Hindi pa ako nadungisan. Matandang umutot, sasampalin kita kapag sinabi mong nadungisan na naman ako. Naniniwala ka ba? Naniniwala ako. Hindi ka nadungisan. Young lady, okay lang basta masaya ka. Ang ekspresyong iyon at ang walang magawang titig nito ay ikinagalit ni Shirley, na parang gusto niyang tadyakan ang mukha nito gamit ang kanyang sapatos na may mataas na takong.
Sa kasamaang palad, ang kanyang sapatos na may mataas na takong sa ilalim ng kanyang mga paa ay matagal nang lumipad sa ibang lugar. Kinuha ni Alex ang requiem clock. Michelle, umuwi ka na. Si Richie. Makalipas ang kalahating oras sa Rockefeller Manor. Kinuha ni Alex si Shirley na mag-isa at naglakad papasok sa kwarto bago siya inihagis sa kama. Nanginginig na tinitigan ni Shirley ang binatilyong nasa harapan niya habang bumibilis ang tibok ng puso nito. Tapos na ang lahat. Talaga bang ituring ko ang gayong gawain bilang kasiyahan? Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2442. Ang isang tao sa Ancient Moon Conglomerate ng pamilya Hancock ay galit na galit. Wham! Binasag ng isang binata ang isang napakatandang anti-gong mesa gamit ang kanyang sipa. *man it. *man ito. Saan ba nanggaling ang brat na yan? How dare he destroy the building of our home and technology and even takes his away? Ang maliit na beastard na iyon ay malamang na hindi makataong pinahihirapan at inaabuso siya ngayon. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Ipadala agad ang tropa. Ipadala ang pinakamakapangyarihang Silver Moon Berserker Troop ng ating Ancient Moon Conglomerate para iligtas si Sis at punitin ang Rockefeller B***star na iyon. Ang binata ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Shirley Hancock, si Samuel Hancock. Nasa Livestream channel din siya ni Michelle kanina. Noong una pinagmamasdan lang niya ito para masaya. Inimbitahan pa niya ang ilang mga kaibigan na panoorin ito ng sama-sama, naghihintay sa Rockefeller brat na iyon na magdulot ng gulo at barilin ang sarili sa papagdating ng oras. Halimbawa, siya ang tumawag sa mga miyembro ng Deep Sea Clan. Bilang resulta, ano ang nakita niya? Nakita niya ang mga miyembro ng Deep Sea Clan na nolipol. Nakita niyang may nagwasak sa home and tower sa lupa. Nakita pa niya na ang kanyang kapatid na babae ay hinuberen at binalot ng isang gutay-gutay na damit ng monastic at ibiniti ng patiwarik ng batang iyon na parang manok. Si Shirley ay naeg sa mukha sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ang mas nakakatakot ay hindi man lang siya mapakali kapag naiisip niya ang pagtrato na maaaring pagdusahan ng kanyang kapatid pagkatapos. Samuel Hancock, ikaw ay mahilig sa nakakatandang kapatid na babae. Ano ang inaalala mo? Sabi ng isang makulit at masiglang babae, ang lalaking nakahuli kay Sis ay parang menor de edad sa isang sulyap at mas matanda sa akin ng 1 taon. Siya ay isang baguhan pa lamang kaya bakit ka nag-aalala tungkol dito? Ito ay isang 12 o 13 taong gulang na maliit na batang babae na mukhang 60% o 70% tulad ni Shirley. Siya ay si Shirley at ang nakababatang kapatid na babae ni Samuel na nagngangalang Tricia Hancock. Bagamat medyo hindi magkatugma ang pangalan ng nakababatang kapatid na ito, siya talaga ang kanilang biolohikal na nakababatang kapatid na babae, at 3 sa kanila ay sa iisang ina. Kinagat ni Samuel ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling lumapit sa maliit na mukha ni Tricia ng masigla. Wimpy brat, sino ang mahilig sa elder sister enthusiast? Ngayon ay nahuli na ng mga kontrabida si Sis at mahirap sabihin kung buhay pa ba siya o hindi. Ikaw ang kanyang biological little sister. Hindi ka ba nag-aalala sa kanya kahit kaunti? Pinahal ka ni Sis nang wala. Ano ang silbi ng isang bastos na tulad mo? Dapat ibenta ka na lang namin. Arg. Samuel Hancock, kung maglakas loob kang kuskusin muli ang mukha ko, papatayin kita. Lumalaylay ang balat ng mukha ko dahil sa pagkuskus mo. Tatanda na. Pumahimik ka. Manahimik kayong lahat. Isang matandang lalaki ang umungal habang siya ay nabalisa sa away. Ang lalaking ito ay ang lolo ni Shirley na nagngangalang Falco Hancock na siya ring matandang may pinakamahalagang katayuan sa kasalukuyang pamilyang Hancock. Carrie, marami kang ideya. Ano sa tingin mo ang bagay na ito? Si Carrie, na ang buong pangalan ay Carrie Hancock, ay tiyahin ni Shirley. Para siyang magandang babae na nasa early 30s. Sabi niya, ang pangunahing prioridad ay ang mabilisang iligtas si Shirley. Nang marinig iyon ni Samuel, agad niyang sinabi, tama. Lolo, bilisan mo at mag-utos. Maging si tita ang nagsabi. Ano pa ang hinihintay mo?
Ipadala ang pinakamalakas na puwersa ng labanan ng pamilya at lipulin ang pamilyang Rockefeller. Umiling si Carrie. Samuel, alam kong nagmamalasakit ka sa kapatid mo, ngunit hindi tayo maaaring kumilos ng walang ingat ngayon. Hindi natin dapat maliitin ang lakas ni Alex Rockefeller. Mas delikado ang sitwasyon ng kapatid mo kung gusto talaga nating kunin ang tropa para iligtas siya. Alam ko kahit papaano ang kaunti tungkol sa Alex Rockefeller na ito. Tita, anong alam mo? Hindi kaya siya baliw? Mukhang ito lang ang kanyang kapintasan. Ang dami ng magagandang babae sa paligid niya ay hindi na mabilang sa isang banda. Nang marinig iyon ni Samuel ay mas lalo siyang nabalisa. Bakit hindi natin ipadala ang tropa kung gayon? Ano pa ang hinihintay natin? Sinabi ni Frisha, ikalawang kapatid, na may gerontophilia, huli na para sa iyo na mabalisa ngayon. Higit kalahating oras nang nakunan si Sis. Ang ginawa ay tapos na. Kung ang lalaking iyon ay mabuti para sa wala, maaaring nabuntis niya ito. Binabati kita, magiging tiyuhin ka. Kaya magmadali at isantabi ang iyong gerontophilia sa hinaharap. Di asterisk man brat, tatahiin ko yung bibig mo kung sakaling maglakas loob kang magsabi ng katarantaduhan. Tita, nakita mo ba kung gaano kabangga si Samuel? Kuya ko pa rin ba siya? Siya ba ay ipinanganak ng aking ina o ng iba? Kabanata 2443. Naguguluhan si Samuel. Hindi nakaimik si Carrie kasama ang batang ito. Medyo makulit si Alex Rockefeller at may hindi mabilang na mga kagandahan sa paligid niya, ngunit sa pagkakaalam ko, kusang sumunod sa kanya ang mga babae. Minsan siyang nawala sa loob ng ilang buwan at naisip pa nga ng labas ng mundo na siya ay patay na, ngunit ang mga babaeng iyon ay hindi umalis sa pamilyang Rockefeller at nanatili sa tabi ni Mrs. Rockefeller sa lahat ng oras. Kaya ang lalaking ito ay dapat na isang taong malaswang ngunit may moral na batayan. Bukod dito, sa pangkalahatan siya ay isang bayani. Ngunit sa pagkakataong ito, masyadong padalos-dalos kumilos si Shirley at nasaktan ang dakilang hari ng demonyong ito, paliwanag ni Carrie. Tay, personal akong maglalakbay sa California para ibalik si Shirley. Naniniwala akong kakayanin ko. Sinabi ni Samuel, maaasahan mo ba na hindi nawala ng virginity si Sis? Sabi ni Carrie, kahit hindi pa nawala ang virginity niya, hindi kayo magkakasama. Pareho kayong biological na magkapatid. Hindi nakaimik si Samuel. Sabi ni Falco, Carrie, kailangan mong ibalik si Shirley. Isa siya sa ilang babae na hinahangaan ng Divine Heir ng Mount Olympus. Ang kanyang mga prospect ay walang hangganan kapag nanalo siya sa kompetisyon. Depende sa bagay na ito kung ang aming pamilyang Hancock ay maaaring mauna at talunin ang iba pang ilang mga conglomerate sa pagkakataong ito. Si Richie. Sa Rockefeller Manor, umupo si Shirley sa kama at tulalang tumingin kay Alex. Nakasuot ang katawan niya ng jacket na bigay sa kanya ni Alex. Yan ang damit niya. Sa figure ni Shirley, halos walang damit ng babae sa bahay na angkop para sa kanya. Siya ay masyadong matangkad. Siya ay 5 talampakan 11 matangkad na nakayapak. Hindi man sumailalim si Alex sa paglilinang, hindi siya kasing tangkad niya. Gayunpaman, kailangang tumangala si Alex sa kanya ngayon kung nakatayo siya. Ang nakahinga ng maluwag kay Shirley ay ayaw siyang maustiyahin ni Alex matapos siyang ihagis sa kama, ngunit walang dumi sa silid na ito. Kaya't kinailangan niya itong maupo sa kama o humiga sa lupa para hindi na niya ito kailangang tumangala sa buong oras habang nagsasalita. Saan mo nakuha itong Sakyamuni's wooden fish? Tanong ni Alex habang inilalabas niya ang kahoy na isda na naaga sa kamay ni Shirley. Napakahalaga nito sa kanya. Ito ay dahil kinonsulta niya ang Mystic Maiden of the Nine Heavens tungkol sa usapin ng Darianji Temple. Bilang resulta, sinabi sa kanya ng Mystic Maiden na kung lumitaw ang Darianji Temple, may iligtas nga niya si William Rockefeller dahil may ninuno na Bodhi tree sa Darianji Temple. Ang punong iyon ay nagmula sa isang pambihirang pinagmulan pagkatapos makaranas ng milyon-milyong kidlat na kapigatian. Maaari nitong pigilan ang soul planting sa katawan ni William at pansamantalang i-freeze ang pagpapatuloy ng soul planting.
Ito ay magbibigay kay Alex ng sapat na oras upang malaman ang taong naglagay ng soul planting kay William. Pagkatapos gagawa siya ng paraan para lumunin ni William ang pangunahing kaluluwa bilang kapalit. Sa ganitong paraan, hindi lamang si William ay hindi mamatay, ngunit siya ay lubos na pagpapalain. Kaya naman kinailangan ni Alex na mahanap ang Darian G Temple anuman ang mangyari. Bukod dito, kailangan niyang gawin ito sa pinakamaikling panahon na posible. Sakyamunis wooden fish, kaya iyon ang pangalan nito. May kwento pa ba tungkol sa isdang kahoy na ito? Bagamat matagal nang ginamit ni Shirley ang isdang kahoy at pag-aari ito, hindi niya alam ang pangalan nito. Saan ito nanggaling? Nanlamig ang mukha ni Alex. Bakit ba napakabangis mo? Matapos makita ng malinaw ang ekspresyon ni Alex, biglang ngumiti si Shirley. Ang dalagang ito ay masugid din, kaya naramdaman niya kaagad ang emosyon ni Alex. Pakiramdam ko ay labis kang nababalisa tungkol sa isdang kahoy na ito. Mahalaga ito sa iyo, tama ba? Kumunat ang noo ni Alex at hindi sinasadyang nalantad ang kanyang intensyon. Alam ni Shirley na tama ang hula niya, kaya nakangiti niyang sinabi, dahil may hinihingi ka sa akin. Maging mabait ka sa akin. Nakaranas ng maraming pagbabago ang ekspresyon ni Alex. Sa wakas, bamantong hininga siya at nagsimulang maghubad ng pantalon. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2444. Natigilan si Shirley nang makitang gumagawa ng ganoong katangahan si Alex. Ito ay talagang isang malabote diablo. Ano ang reincarnation ng isang masamang nilalang? Paano siya naging manloloko sa murang edad niya? Ikaw, paano ka naging walang prinsipyo? Napakabata mo pa, gusto mo na ring magpakatanga sa mga babae. Hindi ka ba natatakot na magkaroon ng kidney deficiency sa hinaharap? Makinig ka sa akin. Bata ka pa at wala pa sa gulang ngayon, ngunit kailangan mong pahalagahan ang likas na enerhiya ng yang ng iyong mga bato. Ang maagang bulalas ay makakasama sa iyong katawan at lubos na makakaapekto sa iyong cultivation base. Sinubukan niyang baguhin ang iniisip ni Alex. Napatingin si Alex sa kanya. Huwag kang mag-alala. Mayroon na akong 5 anak. Isang napakalaking salitang asterisk ang sumagi sa isip ni Shirley. Laking gulat niya, bata pa siya at menor de edad, ngunit mayroon na siyang 5 anak. Siya ba ay isang likas na halimaw? Paano niya nagawa iyon? Pero, hindi ko sinabi na ipanganganak mo ang anak ko. Ang hinubad ni Alex ay sinturon lamang niya, ngunit hindi ang kanyang pantalon. At ang sinturong ito ay isang hindi pangkaraniwang bagay. Isa itong mahiwagang kayamanan na tinatawag na Divine Binding Rope. Natagpuan ito sa storage ring ng isang miyembro ng Peacock Tribe. Authentic man ito o hindi, isa na itong magandang gamit para itali si Shirley. Narinig mo na ba ang tungkol sa pambansang sining sa Japan na tinatawag na sining ng pagkaalipin sa lubid? Mataray na sabi ni Alex habang nakatingin sa kanya at pinagmasdan ang figure nito mula ulo hanggang paa na para bang iniisip kung saan siya magsisimulang magbigkis. Ito ay nagparamdam sa kanya ng isang maling akala na siya ay hinuberen. Ano ang sining ng pagkagapos sa lubid? Hindi mo ba alam yon? Pambihira kang wala sa ugnayan noon. Kaya mo bang maging presidente ng ganito? Kinuha ni Alex ang kanyang cellphone. Matapos maghanap sa internet ng ilang sandali, nakahanap siya ng isang larawan. Ibinigay niya ito sa kanya para tingnan. Sinilip lang ito ni Shirley Hancock, ngunit masama ang pakiramdam niya. Ang orihinal niyang matikas na mukha ay puno ng kakaibang pagkabigo. Ang larawang iyon ay sadyang hindi magandang tingnan. Talagang nagkaroon ng ganitong pambansang sining sa mundo. Inimbento ba ito ng isang pervert? Napaisip siya sa sarili niya. Kung gapyusin siya ni Alex ng ganoon. Talagang hindi siya naglakas loob na ipagpatuloy ang pag-iisip tungkol dito. Masyadong nakakatakot. Sinabi pa ni Alex, maraming kababaihan sa Japan, lalo na ang mga dilag, ang kukunan at i-upload sa internet ang kanilang mga larawan at video pagkatapos nilang itali gamit ang sining ng pagkaalipin sa lubid. Pagkatapos sila ay magiging napakasikat. Hindi mo ba iniisip na tinutulungan kita?
Habang ikaw ay nasa primitive na estado, isasabit ka sa bubong pagkatapos mong itali. Pagkatapos mag-film ng magandang video, hihilingin ko kay Michelle na i-broadcast ito sa kanyang live stream channel. Sinisigurado kong sisikat ka. Paano naman? Mabait ba ako sa'yo? Nanginginig si Shirley habang mukhang namumutla ngunit galit na galit. Pervert ka. Huwag mo akong lalapitin. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Arg. Ang babae ay nasa bingit ng pagbagsak. Ito ay dahil nakatali na si Alex sa kanyang mga binti at mahigpit silang nakatali. Hindi nagtagal, napunit ang kanyang damit pang opisina na may rip. Malapit nang mabot ng lubad ang kanyang tuktok. Tumigil ka, nanalo ka. Sasabihin ko sa'yo. Tumigil sa paggalaw si Alex habang nakatingin sa kanya. Napakaraming pananakot ang ginawa niya hanggang sa puntong medyo napagod na siya, ngunit hindi ba ito para sa kapakanan ng pagnanakaw ng impormasyon tungkol sa Darian G. Temple mula sa kanya? Hanggat magtagumpay siya, walang hindi niya gagawin. Sabi ni Shirley, nakita ko ito sa isang lihim na kaharian. Mayroong isang kalawakan ng sinaunang santuwaryo ng Budismo sa loob ng lihim na kaharian, ngunit ito ay puno ng panganib sa loob at ang pangunahing lugar ay hindi maaaring lapitan. Tanong ni Alex, where's the secret realm? Dalhin mo ako dyan. Umiling si Shirley. When she saw that he was about to act again, she immediately said, walang kwenta kahit patayin mo ako ngayon. Hindi madaling pumasok sa lihim na kaharian. Kailangan mo ng 3 pangunahing token para ma-activate ito. Ang 3 puwersa ay may kontrol sa kanila ayon sa pagkakabanggit. Kaya kahit ako lang ay hindi mahanap ang pasukan sa secret realm. Kabanata 2445. Tinanong ni Alex ang mga detalye. Tabag sa kanyang kalooban, ikinuwento ni Shirley ang isang aksidente noon. Ang pamilyang Hancock ay isang sinaunang pamilya. Gayunpaman, ang pamilyang Hancock ay hindi lamang ang pamilya mula noong sinaunang panahon. Bilang karagdagan, naroon din ang mga pamilyang Henderson at Miller. Ang 3 dakilang pamilyang ito ay ang mga pangunahing pamilyang may kontrol sa 3 partikular na malalaking conglomerate sa mundo. Noong nakaraan, ang 3 puwersa ay nagtulungan upang galugarin ang isang sinaunang larangan ng digmaan ng magkasama. Pagkatapos natuklasan nila ang isang sira-sirang tore doon at isang gintong bodhisattva ang natagpuang patay sa isang nakaupong poster sa loob. Ang bodhisattva na ang pinagmulan at pundasyon ay hindi alam ay namatay lamang sa isang nakaupong poster sa sinaunang tore. Bagamat maraming taon na ang lumipas, ang bodhisattva ay buhay pa rin na para bang siya ay isang buhay na tao. Sa oras na iyon, ang mga tao ng 3 puwersa ay nakakita ng isang mapa at isang sulat kamay na sulat sa bodhisattva. May ilang background ang 3 dakilang pamilya mula sa sinaunang panahon. Nahulaan nila na ang mapa na ito ay direktang nakaturo sa isang santuwaryo ng Buddhism Darian G. Temple. Gayunpaman, ang Darian G. Temple ay nakatago sa kawalan kaya imposibleng matagpuan ito sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Kinailangan nilang tipunin ang lahat ng 3 mahahalagang token at gamitin ang mga ito ng magkasama para i-activate ang trigger ng Darian G. Temple. Pagkatapos papasok sila sa isang hakbang. Matapos maghanap ng higit sa 1 milenyo, sa wakas ay natagpuan nila ang lahat ng mga token. 5 taon na ang nakalilipas, muling nakipagtulungan ang mga tao ng 3 dakilang pamilya para buhayin ang maalamat na Darian G. Temple. Sa kasamaang palad, ito ay puno ng mga panganib sa loob ng aktibong lihim na kaharian. Ang 3 pamilya, ang Hancock, ang Henderson, at ang mga pamilyang Miller na nagsanib puwersa ay binubuo ng kabuoang daan-daang tao. Sa huli, kakaunti lamang ng 10 o higit pang mga tao ang nakatakas mula sa loob. Gayunpaman, lahat ng lumabas ay tiyak na nakakuha ng isang bagay. Halimbawa, si Shirley ay nakahanap ng isang pares ng kahoy na isda at isang gutay-gutay na damit ng monastic. Hindi sila ordinaryong mga bagay, ngunit sinamantala siya ni Alex sa huli at inagaw ang lahat ng iyon para sa sarili niyang gamit. Ang mga pamilyang Miller at Henderson mula noong sinaunang panahon. Hindi ko sila narinig. Umiling si Alex ngunit hindi niya ito pinansin at sinabing pupunta ka sa 2 pamilyang ito kasama ko bukas para humingi ng mga token.
Sabi ni Shirley, ang dalawang pamilyang ito ay hindi mahina. Aktibo na silang naghahanda para sa susunod na paggalugad ng lihim na kaharian. Natatakot ako na hindi nila ibibigay ang mga token sa iyo kung pupunta ka at hihilingin ang mga ito. Hindi nila ibibigay ang mga token. I'll just annihilate them then, mariing sabi ni Alex. Pagkatapos muling nagtanong si Alex tungkol sa Olympus tribe. Sa pagbanggit sa Mount Olympus, ang mga mata ni Shirley ay puno ng pag-asa na para bang iyon ang kanyang pinakamatayog na ideal. Siya ay nabighani na sinabi, iyan ang banal na tribo mula sa malalim na espasyo ng universo kung saan nakatira ang mga tunay na Diyos sa loob. Talagang ayaw mong malaman ang tungkol sa kanila dahil nakalista din ako sa banal na tribo. Gusto akong kunin ng Divine Heir ng Mount Olympus bilang asawa niya. Kung gagawa ka ng karumal-dumal na bagay sa akin na magdudulot ng galit ng publiko, hinding-hindi ka pababayaan ng magiging asawa ko. Ang banal na tagapagmana ng Olympian Army. Humph. Hanggat maglakas loob siyang lumapit, maglalakas loob akong patayin siya. Ikaw. Talagang may kakayahan ka, ngunit malayo ka kung ikukumpara sa Divine Heir ng Olympus. Mapapatay ka niya. Mas katulad niyan. Tila sobrang tiwala ni Shirley sa kanyang mapapangasawa, alam niyang malalampasan niya si Alex. Kehe. Umisi si Alex. Ang banal na tagapagmana ng Olympus ay matagal nang nasa listahan ng dapat niyang patayin. Ang mga traidor sa sangkatauhan tulad ng Olympian Army ay nanakit sa mga katutubong nilalang ng universo sa pagtatapos ng sinaunang panahon. Ngayon ay nagbabalik sila sa pamamagitan ng pagbuhay na muli sa kanilang sarili gamit ang espiritual na enerhiya sa Earth. Kapag ang lahat ng uri ng mga pagkakataon ay malapit ng sumabog, sila ay babalik muli. Habang nag-uusap sila ay pilit na itinulak ang pinto ng silid na kanilang kinaroroonan at parang kidlat ang sumugod na isang figure. Bumagsak ang figure sa mga bisig ni Alex at hinawakan ang kanyang mukha bago siya hinalikan ng malalim. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2446. Ang taong dumating ay si Daya. Isa siya sa pinakamahusay na mga awit ng Amerika at nananatiling malaking bituin hanggang ngayon. Siya rin ang munting prinsesa ng Michigan Stormers, isa sa 8 maharlikang pamilya ng Amerika. Hindi pa siya nakapunta sa Rockefellers bago ito dahil may mga bagay siyang dapat asikasuhin sa labas. Nakakuha din siya ng balita online. Noon lang niya nalaman na nakabalik na ang kanyang lalaki kaya naman nagmamadali siyang umuwi. Ma'am. Sinalubong tuloy ng maalab na halik ang mainit niyang labi. Ang tanging mas madamdamin ay ang kanilang muling pagkikita pagkatapos ng sitwasyon sa buhay at kamatayan. Natigilan si Alex ng 1 minuto ngunit hindi nagtagal ay nakalimutan na niya ang lahat pati na si Shirley. Sa halip nakatuon lamang siya sa malambot at malumanay na pagtanggap ni Daya. Matagal na rin mula nang siya ay naging intimate sa isang babae. Ang ganitong pakiramdam ay nasa sabik sa kanya ng kaunti. Nagulat si Shirley sa eksena. Sa kanyang pananaw, teenager pa lang si Alex. Kaya naman siya ay dapat na isang playboy kung maaari niyang halikan ang ibang babae ng mapuso. Naisip ni Shirley na dapat ay likas siyang malabog. Hindi ako sumuko, talagang kinidnap niya ako at kakainin ang buhay. Kung tutuusin, medyo confident siya sa kanyang hitsura. Hindi ito isang malaking silid. Ang malinaw at malinaw na pagtingin sa dalawa ay nagdulot ng kaguluhan kaya hindi sila maaaring pansinin ni Shirley kahit na gusto niya. Nang tuluyan na niyang makita ang mukha ng babae, napasigaw siya sa gulat. Daya. Ikaw ba yan? Magkakilala sila. Ang sigaw ni Shirley ang nagpahiwalay kina Alex at Daya. Napatingin si Daya kay Shirley, biglang nanlamig ang mukha nito. MS. Hancock, mas matapang ka na nagplano ng pagpatay sa aking pamilya. Sinubukan mo pang patayin ang asawa ko. Naiisip ko lang kung dapat kong salakayin ang mga Hancock at patayin kayong lahat. Mukhang kinakabahan si Shirley. Magkakilala kayo? Tanong ni Alex. Iniligtas ko ang kanyang buhay minsan sa sinaunang hangganan, sabi ni Daya. Before that, iniisip ko lang na mayabang siyang babae. Makapalang balat niya para agawin ako sa barkong pandigma ni Hancock.
Hindi ko akalain na sasaktan niya ang pamilya ko. Nararapat siyang mamatay. Dahil doon bigla niyang naisip ang kanyang anak at mabilis na nagtanong, nasaan ang anak natin? Tungkol dyan. Nang makita ang reaksyon nito, kumirot ang puso ni Daya at halos mawalan siya ng balanse. Akala niya wala na ang anak niya. Mabilis siyang niyakap ni Alex. Huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Nasa isang ligtas na lugar siya na may mga taong nagbabantay sa kanya. Kaya lang, nang hindi umabot sa yugto ng immortalisasyon, hindi tayo makapasok sa espasyo. Dahil doon, nagsimulang ipaliwanag ni Alex ang kanyang paglalakbay pagkatapos nilang maghiwalay. Hindi na siya nagdetalye, ngunit sa sobrang daming impormasyong sasabihin ng sabay-sabay, ramdam pa rin nila ang panganib at takot na pinagdaanan ni Alex kahit na gumamit siya ng mga simpleng salita. Ang mga karanasang malapit na sa kamatayan at ang pagligtas sa kanila ay naging sanhi ng pagtibok ng kanilang mga puso sa kanilang mga dibdib. Bukod dito, halos ipinakilala rin ni Alex ang mga bagay na nakita niya sa dakilang mundo ng Amerika. Habang nagsasalita siya, hindi niya sinasadyang iwasan si Shirley. Si Shirley ay nakikinig din ng mabuti. Hindi niya kilala si Alex bago ito dahil ang pamilya Hancock ay may sariling pribadong pag-aari. Ang mga pangunahing Hancock ay bihirang lumabas. Maging ang pang-araw-araw na pamamahala sa kanilang pananalapi ay isinagawa ng mga kamag-anak o empleyado. Nakikinig sa mahimalang paglalakbay ni Alex. Pagpasok sa teritoryo ng undead at pakikipaglaban sa mga kaaway ng mag-isa. Pagpasok sa libingan ng mga Diyos, hindi sigurado kung makakalabas siya ng buhay. Tumatakbo para sa kanyang buhay sa isang mapanganib na sitwasyon at maabot ang Starborn City nang hindi sinasadya. Ang puso ng tao ay hindi mahulaan at ang masasamang sombrero ay nasa lahat ng dako. Noong nasa panganib si Alex, isang sinumpaang kapatid na babae mula sa kabilang mundo ang tutulong sa kanya. Kabanata 2447. Hindi nagtagal, narating nila ang bahagi kung saan nilamon ng buhay si Alex ng dakilang Genbo noong labanan sa Latian. Nakilala niya ang sinaunang tribo ng Naga at nakipaglaban sa Undead Queen sa Dead Zone na kalaunan ay inatake ng pinakamalaking sekta ng Western Ridge at ang Peacock Clan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paglilista ng mga kakaibang pagtatagpo sa walang katapusang dagat. Ang buong paglalakbay ay sapat na upang maisulat sa mga libro bilang isang maalamat na alamat. Buong-buo si Shirley sa kwento. Hindi ba ito ang mundo sa aking panaginip? Kahit na nagsasalita ka na parang wala lang, alam ko kung gaano kahirap na harapin ang lahat ng iyon ng mag-isa, ang maraming hamon at hadlang. Inaplos ni Daya ang batang mukha ni Alex. So what if mukha siyang bata? Siya ang aking asawa at ama ng aking anak na babae. Ang ilang pagkakaiba sa hitsura ay hindi makakaapekto sa aming relasyon. Mananatiling permanente ba ang iyong katawan? Tanong niya. Hindi ko akalain. Isa lang ito sa mga kakaibang encounter ko. Nagsanay ako ng diskarte sa paghinga at kapag ang katawan ay nasanay sa isang tiyak na antas, ang ilang mga buto at bahagi na itinuturing na hindi gaanong gumagana ay itatapon. Nauwi sa ganito ang alulong. Hanggat kumakain ako ng sapat, babalik ako kaagad. Napangiti si Alex. Isang diskarte sa paghinga. Nagulat si Daya, kumikinang ang kanyang mga mata sa kuryosidad. Pero sinulyapan niya si Shirley. Sa isang hampas ng hangin mula sa kanyang mga daliri, napatumba niya si Shirley. Darling, kapag sinabi mong breathing technique, isa ba itong makapagsasanay sa iyong mga organo? Nang makita kung paano kumilos si Daya, naging seryoso si Alex, nagtatanong kung may alam ba siya tungkol dito. Sabi ni Daya, mula sa mga alaala ng aking paggising, may natutunan ako. Ang pamamaraan ng paghinga na ito ay lumalampas sa maraming mga diskarte sa pagsasanay ng banal na lupain. Ang pamamaraan na ito ay hindi kabilang sa sansinukob na ito. Nagulat si Alex. Kung hindi ito kabilang sa universo, ano ito? Sinabi ni Daya, ang universo ay isang bahagi lamang ng espasyo. Bukod sa atin, may mas mataas na universo doon. May alam akong lugar na kilala bilang Middle Universe. Sinubukan ko ring alalahanin ang ilang bahagi ng aking mga alaala at nagsisiyasat din ng ilang bagay.
Pagkatapos kumpirmahin sa parehong piraso ng ebidensya, naniniwala ako na ang undead ay hindi kabilang sa ating universo. Ang gayong teorya ay nakakagulat. Nahihilo si Alex sa naiisip pa lang. Ngunit dapat tayong mabuhay at mamuhay bilang isang pamilya anuman ang mangyari. Ginamit ng Great Genbo ang lahat ng kanyang lakas para itakda ang force field, ngunit ito ay masisira sa loob ng 3 taon. Tiyak na aatake ng buong lakas ang undead kung ganoon. Iniisip ng kanilang reyna na ako ay isang uri ng binhi. Siguradong hahanapin nila ako. Sinabi ni Commander Red na mayroong ilang uri ng pagkakataon sa loob ng wasteland. Dahil ang 1 taon doon ay katumbas ng 100 taon sa labas, dapat itong ipanganak sa lalong madaling panahon. Pero wala na tayong masyadong oras, kulang pa sa 3 taon. Sa loob ng panahong ito, dapat nating sanayin ang ating sarili na maging sapat na makapangyarihan. Tumanggo si Daya. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila sa pag-uusap ng medyo matagal. Sa wakas, itinuro ni Daya ang walang malay na si Shirley. Anong ginawa mo sa kanya? Saan ka natutong magtali ng gayong mga buhol? Gusto mo bang itali din kita? Tinitingnan kung paano nagkusa si Daya. Tiyak na hindi siya nagbibiro tungkol sa kanyang mga anteng-anteng. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Binibigyan ko lang siya ng takot. At kailangan mong maghintay hanggang sa gabi upang matali. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa nangyari sa Darianji Temple. Nang marinig na may iligtas ng Darianji Temple ang kanyang biyenan, tuwang-tuwa si Daya. Maya-maya lang ay maririnig na sa labas ang huni ng isang helicopter. Ang pandidilat ni Alex ay kumislap ng kulay pilak na liwanag habang ang kanyang paningin ay tumagos sa istruktura ng bahay. Nakita niya ang isang magandang babae na tumalon palabas ng helicopter mula sa 50 metro sa itaas na sinundan ng isang binata at babae. Ito ay ang mga Hancock, Terry, Samuel, at Tricia. Kahit na hindi sila kilala ni Alex, kitang-kita niya sa kanilang hitsura at aura na sila ay pamilya ni Shirley. Natakot siya na baka atakihin ang kanyang pamilya kaya agad niyang hinigit si Shirley sa kanyang mga balikat at lumabas ng bahay kasama si Daya. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2448. Noong una, hindi pinayagan ni Carrie si Samuel na sumama. Kilalang kilala niya ang batang iyon. Masyado siyang nahuhumaling sa kanyang ate. Gayunpaman, hindi niya matiis ang mga pakiusap nito at gusto niyang tiyakin din ang kaligtasan ni Shirley. At saka paulit-ulit siyang nangako na makikinig at susunod siya sa mga utos nito. Hindi rin siya nagsasalita pabalik at manatili sa gilid. Kung susuwayin niya ang pangakong ito, kusang loob niyang parusahan ang sarili sa pagkakakulong sa loob ng 6 na buwan. Sa kabila noon, base sa kasalukuyang sitwasyon, ang ate niya ay kasalukuyang karge-karge ni Alex sa mga balikat. Nakasuot din siya ng kamiseta ng lalaki, ang kanyang makatarungan at payat na mga binti ay nakatali ng lubid. Tila napunit na rin ang kanyang kasuotan sa opisina na para bang siya ay sinaktan. Hindi maaaring kumalma si Samuel matapos itong makita. Parang sisubog ang ulo niya sa galit na naranasan niya. Arg! Nagpakawala si Samuel ng dagendong ng isang hayop at sinubod si Alex. Hindi nagustuhan ni Carrie ang nangyayari, ngunit hindi siya naging mabilis para pigilan siya. Nahawakan lang niya ang maliit na sulok ng shirt ni Samuel. Walang tigil. Sinubukan ni Carrie na pigilan si Samuel sa mga salita, ngunit halatang walang epekto. Papatayin kita. Sigaw ni Samuel. Nagpadala siya ng nakamamatay na aura na naramdaman ng lahat. Mukhang seryoso siya sa pagpatay kay Alex sa pagkakataong ito. Ang mga mukha ng mga taong Rockefeller Manor ay naging mabangis. Sa gitna nila, isang kislap ng liwanag na mas mabilis kaysa sa kidlat ang tumama sa harapan ni Samuel. Ito ay Pixie. Pumalon si Pixie sa hangin at hinampas ng malakas si Samuel sa dibdib gamit ang mga trotters nito. Basag, basag. Ang tunog ng mga buto ay nagmula sa dibdib ni Samuel. Dapat ay nabali niya ang hindi bababa sa 3 tadyang.
Bukod dito, mayroon siyang isang nagtatanggol na kayamanan sa kanya noong panahong iyon, at sa pagkakataon ng pag-atake, isang berdeng ilaw ang sumikat at bumungad sa kanyang katawan, na nagkansela ng ilan sa pag-atake ni Pigsy. Kung hindi dahil doon, ang pinsala ay hindi lamang 3 bali ng tadyang. Si Pigsy, na nagtagumpay sa unang pag-atake, ay pumalakpak ng kanyang mga kamay. Saan nanggaling itong mahinang daga? Ang kanyang mukha ay naging berde, at ngayon siya ay nagniningning sa berdeng ilaw. Green ka rin ba sa inggit kasi? Kehe. Pero how dare you attack my sworn brother? Hindi mo ba alam ang sarili mong lakas? Paimpal lang siyang tinutokso ni Pigsy, ngunit talagang hindi kaaya-aya sa pandinig ni Samuel. Yung nakakakilabot na baboy, how dare he say that? Ito ay nagpapahiwatig na ako ay niloko. Ang mga salita ni Pigsy ay lalong nasaktan kay Samuel, lalo na pagkatapos niyang tingnan ang sitwasyon ni Shirley. Wow! Ito ay isang nagsasalita ng demonyong Piggy. At napakabango. Nagniningning ang mga mata ni Frisha habang nakatitig ng diretso kay Pigsy, naglaloy ang laway mula sa kanyang bibig. Tita, pwede ba nating kainin itong baboy? I'm really craving for braised trotters. Galit na galit sinipa ni Pigsy si Samuel at dumiretso sa Frisha. Darating na ang nilagang trotter. Tiya, tulong. Hindi inaasahan ni Carrie na mangyayari ang ganoong bagay. Isang hayop na kamukha ng iyong regular na alagang baboy ang natalo kay Samuel sa 1 segundo lang. Hindi lang iyon, kasalukuyang naniningil din ito patungo sa Frisha. Naghanda si Carrie. Nagdala siya ng makapangyarihang kayamanan, isang likas na banal na kasangkapan ng kanyang pamilya. Pulong ng tubig. Ito ay isang pulang payong na papel ng langis. Sa pagbuka nito, nakabuo ito ng isang malakas na defensive barrier. Thud. Kabanata 2449. May malakas na tunog. Unang pumasok si Pigsy sa barrier at naitaboy. Nakita niya ang mga bitoy na lumitaw sa kanyang mga mata habang umaagos ang matingkad na pulang dugo mula sa kanyang ilong. Nang inig siya sa sakit, patuloy na tumutulo ang dugo habang sumisigaw, "Alex, sirain mo ang babaeng ito at ang bastard na iyon gamit ang Heaven Flipping Seal." Ngayon, medyo natakot si Frisha. Tita, grabe ang Piggy na yan. Nakakain ba talaga? Ang munting foodie na ito ay naglagay ng pagkain sa lahat ng bagay. Nagsisimula ng pagsisihan ni Carrie ang kanyang mga desisyon ngayon. Alam niya na hindi niya dapat dinala ang magkapatid kung isasaalang-alang ang kalituhan na kanilang ginawa. Mabilis niyang sinabi, huwag intindihin. Wala kaming ibig sabihin na masama. Si Maya ay isang magandang babae, ngunit nakatayo siya doon na may malamig na ekspresyon. Ibig sabihin walang masama. At ang unang bagay na gagawin mo pagkatapos ng pagkikita natin ay ang patayin ng aking kapatid. Kung iyon ang ibig mong sabihin ng hindi nakakapinsala, hindi ko maisip kung ano ang gagawin mo kapag may balak kang saktan. Tinawakan ni Carrie ang payong gamit ang isang kamay at ang isa naman ay nakahawak kay Frisha. Pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang intensyon. Nandito tayo para mag-usap. Samantala, sumigaw si Samuel habang nasa dibdib ang kamay. Tiya, ang aking kapatid na babae ay pinahirapan. Ano pa ba ang dapat pag-usapan? Ipatawag ang Silver Moon Berserker Troop ngayon. Susunugan ko ang lugar na ito at ipaghihiganti ang kapatid ko. Whoosh! Isang puting sinag ang kumikislap. Si Pigsy ay sumugod muli at sinipa si Samuel ng malakas gamit ang kanyang mga trotter na nabalian pa ng kanyang mga buto. Kasunod nito ay tinapakan niya ang noo ni Samuel gamit ang kanyang pangunahang trotter. Hindi ka pa ba malinaw sa posisyon mo, Dumbasa? Ungol niya. Bilang isang tao, tiyak na bihira ang maging pipi sa ganoong lawak. Ang iyong pag-iral lamang ay nagdudulot ng kahihiyan sa iyong mga magulang. Bakit hindi ko tapusin iyon para sa iyo? Hindi. Sigaw ni Frisha. Pakiusap, Mr. Piggy. Hindi tanga ang kapatid ko. Bilib lang siya sa atin namin. Nang makita ang ating mahal na kapatid na pinahihirapan at nawala ang kanyang pagkabirhen, kaya naman siya ay kumikilos dahil sa galit. Pakiusap ko, huwag mo siyang patayin. Tutal. Siya pa rin ang bayaw ni Alex. Galit na galit si Samuel. You dumb brat.
Huwag kang daldal ng kalokohan. Paano ako bayaw niya? Inalo siya ni Frisia. Tanggapin mo na lang ang realidad, kuya. Nagamit na sis. Baka may pamangkin pa tayo. Itigil ang iyong one-sided love at makakalaya ka sa pagpapahirap na ito. At saka, I think hindi naman masama ang itsura ng bayaw natin. At least may mislan siyang facial features. Ito ay nakalulugod sa mata. Si Samuel ay mukhang galit na galit ngunit siya ay naiwang tulala. Sa kanilang pagtataka, ang batang babae ay nagsimulang makipag-usap ng direkta kay Alex. Bro-in-law, kumusta ang kapatid ko? Sa itsura nito, malamang nakipag-sex ka lang. Naistorbo ba tayo? Huwag mag-alala. Kung hindi ka pa tapos, maaari tayong maghintay. Huwag kang magmadali. Marami ang lumingon kay Frisia na may nalilitong ekspresyon. Walang exception si Alex sa kalituhan na ito. Kapatid ba talaga ito ni Shirley? What a weirdo, naisip niya. Pinuhat niya si Shirley at bumaling kay Carrie. Anong gusto mong pag-usapan? Umiti si Carrie. Sa tingin ko lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi kailanman intensyon ng pamilyang Hancock na atakihin kayong mga Rockefeller. Parehong ang Dipsy Clan at Clay Ember ay kumilos ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Umisi si Alex. At kaya't sinasabi mo na ang aking mga tao ay karapat-dapat na bugbugin hanggang sa halos mawala ng buhay. Patuloy ni Carrie, hindi mo ba sinira ang home and tower? Dapat noon palang nailabas mo na lahat ng galit mo. Ano ang iyong kondisyon? Ano ang kailangan mo para pakawalan si Shirley? Oh, at kumusta na siya ngayon? Umiling si Alex. Hindi ko siya pababayaan. Kumunot ang noo ni Carrie. I come respectfully, so I hope magpakita ka rin ng sincerity. Kaming mga Hancock ay isang sinaunang marangal na pamilya. Dapat mong malaman na mayroon kaming malaking kapangyarihan. Bukod dito, mayroon tayong banal na envoy ng Mount Olympus upang suportahan tayo. Kung maaari ka lang umatras, magkamayan tayo at makahanap ng kapayapaan. Magiging disadvantageous para sa magkabilang panig kung mag-aaway tayo. Kaya itaas ang iyong mga kondisyon at susubukan kong tuparin ang mga ito. Napatingin si Alex sa kanya. Sige. Gusto kita. Ano? Namula ang mukha ni Carrie dahil doon. Ang B** starred. Totoo ang chismis. Isa lang siyang pervert. At hanggang sa gusto niya rin ako. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Hindi mo ako matitigilan. Kailangan mong mag-isip ng ibang kondisyon. Hindi ka maaaring maging masyadong sigurado. Inihagis ni Alex si Shirley sa lupa at umabant na parang kidlat. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2450. Maliban sa naging asol dahil sa galit na natiling kalmado ang ekspresyon ni Carrie sa biglaang pag-atake ni Alex. Puno siya ng kumpiyansa. Ang oil paper na payong nahawak niya ay naging isang solidong defensive barrier. Sinubukan pa nga ng isang divine envoy ng Mount Olympus ngunit hindi makalusot sa kanyang depensa. Higit pa rito, nabalitaan na ang partikular na divine envoy ay nalampasan ng Tribulation Crossing. Isa siyang tunay na diwata. Habang papalapit si Alex, mahinahong sinabi ni Carrie, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Hindi ako masasaktan ng atake mo. Boom! Tarat-tarat. Hindi siya pinansin ni Alex at nagpadala ng suntok sa harang. Malakas na yumanig ang hadlang at isang asol na liwanag na screen ang lumawak sa kalangitan. Gayunpaman, hindi nasira ang hadlang. Talagang napakatibay nito. Umiling si Carrie. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Pwede bang mag-usap na lang tayo? Itinagilid ni Alex ang kanyang ulo. Hindi ko pa nasisimulan. Ito ay walang kabuluhan maliban kung ikaw ay isang tunay na diwata dahil ang hadlang kung ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng batas. At paano kung magtagumpay ako? Gusto mo bang tumaya? Kung ako ay tumagos. Hindi alam ni Carrie kung ano ang isasagot doon. Pakiramdam niya ay sinasaktan siya ni Alex sa mga salita nito. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Sa kabilang banda, talagang walang ibang intensyon si Alex.
Sa kasamaang palad, kinailangan ni Pixie na sumuko at sinabing, Alex, kung tatagos ka sa kanya, hindi malalaman ng batang iyon kung tatawagan kanyang bayaw o tiyuhin. Hindi ba pinapahirapan mo lang siya? Sa palagay ko, dapat mong kunin ang batang iyon. Tapos tatawagan kanilang asawa. Galit na galit si Carrie. Kung kaya mo akong itago, gagawin ko lahat ng gusto mo. Noon lang niya napagtanto ang pagkakamali niya sa mga salita. Namuo ang galit sa kanya at hindi siya makapag-isip ng maayos. Mabilis niyang binago, ibig kong sabihin kung maaari kang tumago sa aking hadlang. Tumango si Alex. Tingnan mong mabuti kung gayon. Boom! Tarat-tarat. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang Dragon Tusk na suntok ni Bodhi. Habang siya ay nagpadala ng suntok, parehong isang dragon at elepante ang lumitaw sa kanyang likuran, isang himig ng Budista ang nakapalibot sa kanya, kasama ang kapangyarihan ng mga batas na sumusuporta sa kanya. Umawak si Carrie sa payong. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at pagkabalisa sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang kanyang subconscious ay tumangging maniwala sa kanyang instincts. Ang payong na ito ay isang likas na espiritual na kayamanan. Sa kasamaang palad, ang resulta ay isang malakas na pagsabog ang pumutok sa hangin. Naputol ang defensive barrier ng Whispers of Water sa malakas na suntok na ito. Ang asul na screen ay nasira sa maliliit na piraso ng enerhiya. Nakakagulat, ang payong ng oil paper sa kamay ni Carrie ay nagpakawala ng malungkot na sigaw at sinubukang makatakas sa kanyang pagkakahawak, lumipad patungo sa himpapawid. Tumatakbo ka. Huli na, pero mabilis na kumilos si Alex at dumiretso sa tuktok ng payong habang sumusuntok siya pababa. Habang inatake ang payong ng oil paper. Huli itong nagpakawala ng masakit na sigaw at bumagsak sa lupa. Bumaba si Alex at kinuha ito. Naningkit ang kanyang mga mata nang tumango siya bilang pagsang-ayon. Ito ay isang magandang payong. Sa kasamaang palad, ang potensyal nito ay nasayang sa iyong mga kamay. Hindi mo mailalabas ang pinakamahusay sa iyong kakayahan. With that, ihagis ang oil paper na payong kay Maya. Si Maya ay may espiritual na mga ugat na nauugnay sa tubig. Nagpractice din siya ng mga diskarte sa martial art na may mga katangian ng tubig tulad ng Silver Frost, kaya tugma siya sa oil paper umbrella. Kahit na si Maya ay hindi gaanong malakas ngayon, ang payong na ito ay magiging perpektong sandata para sa kanya pagkatapos niyang mapabuti. Sumakit ang puso ni Carrie. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.